Kung mayroon ka ngang tanim na ganito, alam mo ba na ang bunga nito ay pwedeng kainin? Money tree nga ang tawag namin dito at maraming nagsasabi na swerte nga daw ito. Tit! Hello mga bishi! Dito nga mismo sa aming bakuran, mayroong isang tanim na ang tawag namin ay money tree. Tuwing nakaupo nga ako dito sa aming terrace, lagi ko siyang napapansin kasi yung mga bunga niya ay kapansin-pansin naman talaga. Para nga siyang maliliit na duhat pero para din naman siyang ubas. Lagi ko nga tinatanong si mama at si papa kung sino ba ang nagtanim ng ganitong halaman dito sa bakuran namin. Hindi naman niya ako masagot. Tapos nung tinanong ko kung pwede bang kainin ang bunga nito, ang sagot niya sa akin ay hindi. Hindi pa nga daw niya ito natitikman at wag na wag ko nga daw susubukan. Buti na lang nalaman ko na kumakain pala ng ganito si Ate Ining at nung tinanong ko nga siya kung anong tawag dito, ang sabi niya sa akin, wild java plum daw ang tawag niya dito. Pero nung ning-research ko, Ardisia elliptica pala ang tamang tawag dito. Kilala nga rin ito sa tawag na shoe button ardisia o tagpo sa Tagalog. Isa nga itong Philippine native tree. Look at flat sa ilalim nga ang bunga nito. Brown to pink nga kapag hilaw pa at black naman kapag hinug na. Ang itsura nga nito ay parang duhat pero maliit lang. Tapos yung pinakang katas niya, nagmamantsa talaga siya sa kamay. Parang duhat talaga siya mga bishi. Tapos ganito ang kanyang itsura kapag namulaklak. Lumalaki nga ang halaman na tagpo hanggang 10 meters. Itong tagpo o money tree na tawag namin ay kilala rin dahil sa kanyang medicinal properties sa ilang parte ng Asya. Ginagamit nga daw ang dahon nito para gamutin ang ilang uri ng pamamaga at karamdaman. Sobrang underrated, di ba? Kasi sino bang mag-aakala na itong simpleng halaman na madalas nating itinturing na ornamental ay pwede palang maging bahagi ng pagkain at gamot? Ang maganda pa, dahil kilala ito sa tawag na money tree, akala ko dati lucky charm talaga ito na magdadala ng swerte sa aming bahay. Pero sa totoo lang, mukhang literal na maswerte kapag alam mong may pagkain sa paligid na hindi mo inaasahan. Para nga mas mapatunayan ko sa inyo na kinakain nga ito, eto nga't pumitas ako ng sobrang dami. Hinugasan ko nga lang ito ng mabuti pagkatapos nilagyan ko nga siya ng asin para mas maging malasa. Parang kumakait ka talaga ng duha. Curious din ba kayo kung anong lasa nito? Sarap nga ito sa kanyang sariling paraan, hindi kasing tamis ng ubas o mansanas, pero may tamis din siyang konti na parang berries. Pero ang twist, medyo may pagkapakla-pakla sa huling bahagi ng lasa. Parang kagat sa isang wild fruit na hindi ka sigurado kung magugustuhan mo o hindi. Unang tinikman ko nga ito mga bishi, parang ang weird ng lasa niya, pero habang tumatagal, parang kasing lasa na talaga siya ng duhat. Kapag kumakain ka nga din ito, parang katulad sa duhat, yung dila mo nagmamantsa din. Pero sa totoo lang mga bishi, nakakatuwa siyang tikman. Parang discovery sa likas na kalikasan. Yung mga bagay na hindi mo aakalaing pwede mo palang subukan. Kaya naman kung may tanim ka nga din na ganito, subukan mo nga ding tikman ito dahil hindi mo malalaman kung hindi mo ito susubukan. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!